Hallelujah. Alam ko po na marami na po nakakaalam nito sa salita ng Panginoon. And I do believe the Lord will give us a new revelation. Amen? Paano natin, tawag nito, nanamnamin ang salita ng Panginoon? All Filipino po ba tayo ngayon? Okay, sarap. Yun. Yan ang pinakamasarap sa lahat, yung all Filipino kasi iba yung diin, di ba? Iba yung feeling na nakaka-relate tayo. Minsan talaga, mahirap talaga magsalita eh. Amen? Lalo na pag English, nawawala ka eh. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sabi po dito, the one thing refers to the necessity of focusing on Jesus and His teaching. Okay, yan po yun. Ano ba yung isang bagay na yun? Ang isang bagay na tumutukoy sa pangangailangang tumuon kay Jesus at sa kanyang mga turo. Napakahalaga po na maintindihan natin yung one thing na to. Na kailangan, merong pangangailangan na kailangan tugunan. Ang isang Kristiyano, dapat alam niya yung isang bagay na dapat niyang pinapriority sa buhay niya. Amen? Sa opisina po, sa trabaho, pag hindi mo prioritize yung mga bagay-bagay, you will get lost, you will get delay, and surely, you will fail. Amen? Sa umaga, sa gabi pong ito, no, mag-focus tayo dun sa isang bagay na nais ng Panginoon na maunawaan natin yung kahalagahan nun base sa kanyang mga salita. Amen? Hallelujah. Ang background po nito, ito po ay nangyari sa Bethany, very near village in Jerusalem, sa bahay ni Martha, Mary, and their brother Lazarus. So yun po, hindi po sila mahirap. Okay? Let's say, ito magkakapatid na to ay may, meron silang, hindi sila may upper class, kumbaga nasa middle class. Kasi, nung araw, kahit naman ngayon kapag able ka to held or to, yung parang, kumuha ng maraming bisita, nung araw po, hindi lang po yung kagaya ngayon, di ba? Pag may bisita, uuwi din. Amen? Nung araw, hindi. At sa, ng mga Hudyo, sa kultura nila, you can stay. You can stay for a night to take rest and you need to feed them. Okay? So, meron na po tayong ideya, no? Si Martha, dahil bahay niya yun, nag-prepare siya ng pagkain. Amen? Di ba, minsan ganun din tayo eh. Lalo na pag may bisita, nag-prepare tayo, kailangan the best. Kailangan walang masabi si sister or si mare o si kumpare. Amen? Amen po ba doon? Ganun din tayo eh, di ba? Kasi ayaw natin napapahiya. Dahil bahay natin yun. Amen? Ganun po yung nangyari. So, normal po sa mga Hudyo na maging yung maging hospitable. Ganun din tayo, di ba? I think, hindi naman siguro lahat ng kultura ganun, but ganun din tayo. Nais natin na ibigay yung the best dun sa mga bisita natin. Amen? At ang kagandahan nito, hindi lang basta-basta bisita si Jesus. And it's a good, alam mo yun, sa atin, kahit nung araw pa, kahit ngayon, we do our best para mapagsilbihan o maserve yung ating mga kapatiran. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? What we are doing is always for His glory. Na makita ng mga kapatid natin sa Panginoon at maging sa hindi mananampalataya na ikaw ay may Kristo. Ikaw ay may Jesus. Because if you have Jesus, you are living a different kind of life. A life that is focused on Jesus na magiging pagpapala sa iba. Amen? So yun po, no? At nung araw, okay, background lang muna tayo. Binibigyan ko po kayong background para at least alam po natin na matuto tayo lalo na. Itong mga babaeng to nung araw, mostly sila sa bahay lang talaga, nagluluto, nag-aayos, nagsisilbi. Okay? But napapansin niyo po, no? Si Mary, okay? Binasa natin, si Mary ay umupo siya. Saan? Sa paanan ni Jesus to learn. Amen? Okay? So yun po yung background niyan. Ayan po yung background. So, balik na po tayo sa ating
topic, okay? Discover the one thing, the importance of listening. Mga kapatid, sa gabing ito, let's understand yung salita ng Panginoon na may excitement ba? Kasi kadalasan, hindi tayo excited eh. Alam niyo yun? Pero pagka siguro may tagi 1 milyon kada points, talaga naman siguro nakikinig ka. Paano kung makukuha yung 1 milyon na yun? Amen? But, nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, ang salita ng Panginoon is more than 1 million. Sabi niya sa salita niya, di ba? Ang kaluluwa, hindi mo pwedeng, isang tao, ang kaluluwa ng isang tao, hindi pwedeng ipagpalit sa yaman ng mundong ito. How precious we are. How precious as a single soul sa harap ng Panginoon. Amen? Kaya nga si Jesus namatay siya para sa atin lahat. Amen? So yun po, number 1, okay? Welcoming Jesus into our lives. Ano sabi sa Luke 10:38? As Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. Sa atin po bilang mga Kristiyano, okay? The unang bagay na dapat nating maintindihan ay dapat si Jesus welcome sa buhay natin. Okay? Sa paanong paraan? Kasi kadalasan, mas inuuna natin yung mga ibang bagay, mas wini-welcome natin yung mga pula sa labas kaysa sa magsimba, kaysa sa mag-aral ng kayong mga salita. Ano pong sinasabi sa salita ng Panginoon? We welcome Jesus, that Jesus should be our first priority sa buhay natin. Amen? Nakakalungkot kasi, totoo po yun, no? Nung tayo hindi pa mananampalataya, hindi welcome si Jesus sa buhay natin eh. Bakit? Totoo yun. Kasi, hindi pa tayo nakakasumpong ng mabuting balita o nung sinasabi na grasya ng Diyos. Kinahabagan tayo ng Panginoon, tandaan po natin kinahabagan tayo ng Panginoon, tayo po'y nakakilala. At yung ating patay na estado, okay, sa kasalanan, tayo po'y binuhay na magbuli ng Panginoon. Binuhay niya tayo eh. Then, yung faith na meron tayo, galing sa Kanya eh. Amen? At biniyayaan niya tayo ng buhay na walang hanggan nung tayo po ay nanampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. Amen? Dapat po maintindihan natin mga kapatid, na si Jesus, siya ang naghahari sa buhay natin. Ang pagtanggap sa Panginoon, hindi lang sa labi. Di ba? Sabi ng hindi sa nguso, dapat sa puso. Di ba? Yes, mga kapatid. May nag-altar call. Nag-altar call ang pastor. Okay? Kumilos sa'yo ang banal na Espiritu. You accept Him as your personal Lord and Savior. Then after some time, okay na lang. Kumbaga, hindi ka na nag-church. Yung lumayo ka na. Kasi ligtas na ako, okay na. Hindi na akong papatuloy. Hindi, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? May layunin ng Diyos bakit tayo pinili, bakit tayo niligtas. Amen? Para magamit niya po tayo sa Kanyang kingdom. Amen? May purpose po tayo, mga kapatid. Yun po ang isang kahalagahan na dapat ang isang tao, i-welcome niya si Jesus. Without the Lord Jesus Christ sa buhay ng isang tao, isa lang po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kakaharapin niya yung buhay din na walang hanggan dun sa dagat-dagatang apoy. Without the personal relationship sa Panginoong Jesucristo, wala pong kaligtasan ng tao. Amen? So yun po, dapat maintindihan natin yun. Kaya, hindi tayo pwede magmalaki. At ako tumanggap sa Panginoon. Hindi, binigyan tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng grasya para mabuksan yung ating spiritual eyes at lumapit tayo sa Panginoon na, Lord, ako yung isang makasalanan, hindi ko kaya iligtas sa aking sarili. Nais kong sumunod sa iyo, sumuko sa iyo, Panginoon, ikaw ang maging hari ng buhay ko. Pero kadalasan ng isang Kristiyano, parang love life yan eh. Amen? Sa una, masarap. Sa una, excited ka ba, di ba? Pag nakita mo lang yung crush mo, talagang, kinikilig ka pa eh. Pero pag mag-asawa na, kinikilig pa rin. Amen? Amen! Okay, totoo po yun. Pero totoo po,
ang buhay Kristiyano, talagang may mga panahon talaga na hindi ganun ka nanghihina ka, pero wag mong kalimutan na bumalik sa Panginoon. Wag mong kalimutan na lumapit sa Panginoon. Siya ang kalakasan natin, mga kapatid. Siya ang kalakasan natin. Siya yung nagbibigay ng tunay na joy. Yung kagalakan na kahit na nagkakagulo na sa paligid, meron kang kapayapaan, hindi mabibili ng pera yon. Hindi mabibigay ng yaman kahit siguro hindi mabibigay ng sports car yon. No. Yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoong Jesucristo, it's more than sa yaman ng mundong ito. Amen? Tignan naman po natin, yung pangalawa, importance of listening to Jesus. The importance of prioritizing spiritual growth and learning over worldly concerns. Kasi, dito po sabi dito, Luke 10:39, her sister Mary sat at the Lord's feet listening to what he taught. Listening to what he taught. While si Martha, busy, tama? Kasi bahay niya yun Prepare siya. At si Jesus, kasama niya yung mga disciples, di ba? So, kailangan niya mag-prepare. Big dinner nga Okay? Mamaya may big dinner tayo, Okay? Pero ngayon muna, ito munang big dinner ng salita ng Panginoon, yung ating namnamin. Amen? So yun po, the importance of listening to Jesus. Ano pang maintindihan natin dito? Mary decided, she chose to sit dun sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Parang sinabi, tamad naman ito, hindi tumutulong. Amen? Pwede, di ba? Kasi mga magkakapatid nga, ganun, di ba? Sumbongero din hindi nagtatro, di ba? Sa church din ganun. Pastor, hindi nagaganto na ganyan. Di ba? Puro sumbongero Pero si Mary, siya po ay, nakinig sa Panginoon. And dito po makikita natin, yung kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin, we can serve God, yes. We can serve the kingdom. But you can serve the kingdom without being close to the king. Ano pong nais ng Panginoon? We need to be close with the king and serve the kingdom. Amen? Hindi po masama maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Magandang bagay po yun. Magandang bagay maglingkod sa Panginoon. Pero magandang bagay na mas malapit tayo sa Panginoon. Hindi yung nakikita dito, kundi yung relasyon mo sa Panginoon. Yung ikaw at ang Panginoon. Bakit? Lalabas at lalabas yun. Di ba may nagsasabi na puspos ng banal na Espiritu? Yes, we are filled with the Holy Spirit kapag close tayo sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang mga salita. Anong lalabas sa'yo? Kung saan ka nagbababad, yun yung lasa mo Amen? Pag nagbabad ako ng adobo, lasang adobo yun. Hindi pwede maging sinigang yun. Amen? Totoo po yun. Sa mga magagaling magluto dyan. Di ba? Di ba may gusto-gusto tayong barbecue? Yung lasa ng barbecue yun, binabad niya dun sa... Ganon din tayo bilang mga Kristiyano. Lalabas at lalabas, mga kapatid, sa buhay natin kung saan tayo nagbababad. Amen? Hindi mo pwede itago yun. Ang Panginoon ay, siya ay banal. Tayo ay tinawag to be holy as well. Ang tatay natin banal. We are called to be holy, sabi ng salita ng Panginoon. Amen? Pangatlo, ito na tayo sa pangatlo. Danger of distraction. May warning Okay? The importance of balance between service and spiritual growth and communion with God. So sabi po dito sa Luke chapter 10 verse 40 to 41, but Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Kadalasan ng Kristiyano ganun din. Nagbibilang. Nagkukwenta. Si hindi nga ako mabigyan ng regalo Pasko nung Pasko Di ba?
Hindi nga ako nabigyan ng birthday ko eh. Ba't ko siya bibigyan? Nagets po? Nagbibilang. Tayo bilang mga Kristyano, mga kapatid, isa lang po ang pinaglilingkuran natin. Doon tayo nakatutok. Kapag happy si Jesus, happy ang puso natin. Regardless kung anong sabihin nila. Regardless kung anong tingin nila sa atin. Amen? Kasi pagka-close tayo sa Panginoon, alam ng Panginoon ang puso natin, He will bless our life. Amen? Yung pagpapala na hindi mo na iniisipin yung bukas kasi alam mo kasama mo ang Panginoon. Yung pagpapala na may mga pangailangan ka pero inuuna mo ang Panginoon. We serve the Lord not because He will bless us. We serve the Lord because we love Him. There's a big difference, ha? May mga tao na nagsiserve sa Panginoon because they want to be blessed. We serve the Lord because we love Him. Ano sabi ng salita ng Panginoon? Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Amen? Pag si Jesus ang number one, love natin ang Lord, it will reflect. We will love our neighbor. Mga kapatid, hindi po masama na maglingkod tayo sa Panginoon. Hindi masama yun. Mabuting bagay po yun. Ang kadalasang nangyayari kasi ganito. Busy tayo, kagaya ni Martha, busy siya to prepare the big dinner. Hindi lang to siguro normal, okay? Yung gusto niya talaga, siyempre, gusto mong ibigay the best mo, tama? Pag nagluto ka ng adobo na naman no? Ano bang gusto niyo? Okay? O paksiw naman, okay? Kailangan, yung may talagang siguro, yung yung preparation, tawag doon? May tinatawag yung mga chef nun yung presentation. Amen? Mga kapatid, kailangan yung presentation. Hindi lang yung lasa, yung may presentation pa. Talaga may mga pabulaklak pa dyan. Amen? Para pag kinain mo talagang, bago mo pa siya kainin, talagang hungry ka na. Okay? Yung talagang gustong-gusto mong kainin. Pero mga kapatid, nauubos kadalasan yung oras natin dun sa mga bagay na yung alam mo yun, talagang pinapaganda mo, pero nakakalimutan mo magbabad sa Panginoon. Amen? It's a good thing to serve the Lord. But, ang salita ng Panginoon, dapat priority mo. Sa lahat po na naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, tayo po lahat ay tinawag ng Lord. Amen? Lahat po tayo tinawag. Whatever ministry na meron tayo, yung cell group natin, ang pinakamahalaga po sa lahat, yung salita ng Panginoon. Lahat ng bagay na yan lilipas. Amen? Yes, it's a good thing to serve the Lord. Lahat ng preparation lilipas din. Pero yung relasyon mo sa Panginoon, it should be our top priority. Kadalasan, worried tayo Baka may masabi ako, may masabi akong hindi maganda, baka magkamali ako. Di ba? Yan yung kadalasan na nararamdaman ng mga Kristiyano Baka magkamali ako. Kapatid, lahat po tayo nagkakamali. Pero ang kagandahan sa Panginoon, tinitrain niya tayo. Amen? Lahat tayo, makasalanan, lahat tayo nag-fail. Ang kaibahan lang natin ay lumalapit tayo, bumalik sa ating Ama, Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Pangunahan mo ako, Panginoon. Kung minsan, bilang Kristiyano, distracted tayo dun sa performance Amen? Yung ang dami nating gustong mga koloretes. Minsan, alam mo yon, hindi ko sinabing, wag po tayong magpaganda o magpapogi. Okay lang yun. Okay? Kasi, kailangan nating maging maayos din, di ba? Pero, wag po nating kakalimutan na nauubos na yung oras natin na hindi tayo nakapanalangin, hindi tayo nakapag-devotion, hindi ka nakapagbasa ng salita ng Panginoon. Kasi kadalasan ang nangyayari, ang devotion, yung ganito na lang. Kung ano lumabas sa feeds mo sa Facebook, ang ganda to Okay to.
Share mo na agad dyan. Okay? It's good to share the Word of God. Pero mas maganda na namnamin mo siya at hingin mo sa Panginoon na, Lord, tulungan mo akong ma-apply to. Kasi ang social media, lalo na magaling yung speaker, magaling yung nagsasalita, ano tayo dun medyo, alam mo yun? Magaling, share ko agad to. Marami tong likes, sigurado. Okay? At the back of your mind, meron kang hidden agenda eh. Pag sinare ko to, nagtitingin ka lagi, ilan ba likes ko? Ilan ba likes, di ba? Pero dapat, ang aim natin is to first glorify the Lord. We are not after the likes. We are after the Lord. Nagamitin niya yung buhay natin. Nakakalungkot kasi maraming ganun eh. Yung share lang ng share ng mga Word of God, pero hindi mo makita yung bunga sa buhay. Mga kapatid, maging maingat po tayo. Tinawag tayo ng Panginoon, meron po tayong purpose. Ayaw ng Panginoon na mamuhay tayo bilang isang mga hintil. Alam mo yung hintil? Yung mga walang pananampalataya. Yung dati nating buhay. Tinawag tayo ng Panginoon para papurihan siya, makita sa atin yung bunga. Kababaang loob, alam mo yun, mapagbigay, hindi magagalitin, nagagalit pero nasa tama. Amen? So mga kapatid, bigyan po natin ng importansya yung salita ng Panginoon. Kasi kadalasan, kaya nababurnout. Alam niyo yung burnout? Yung, ano ba Tagalog ng burnout? Yung, parang ayaw mo nang tumuloy. Parang nagsasawa ka na. Parang ganon. Parang yun at yun na lang rin. Okay? Kaya ka napapagod. Yung parang ganon. Papagod. Kaya ka napapagod. Kasi kadalasan naka-performance level ka. Amen? Hindi ka nakadepende dun sa dapat mong papurihan. Nakakapagod po talaga maglingkod. Pero binibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan, panibagong kagalakan, panibagong kapayapaan. Amen? Yun po yung normal na Kristiyano. May mga suliranin, pero hindi bumibitaw. Okay? Hindi bibitaw sa Panginoon. Bakit? Hindi doon nakadepende yung ating pananampalataya. Hindi doon nakadepende yung relasyon natin sa Panginoon. Wala man tayong sobrang pagpapala. Yung gumising tayo ng umaga, nakakangiti tayo, nakikita natin yung mahal natin sa buhay, malaking pagpapala na po yun. Wala ka man bonus na malaking bonus. Okay lang yun. Bakit? Si Jesus, si God, pwede siyang magbigay ng bonus more than monetary. Yung health natin, napakahalaga po nun. Biyaya niya yun. Kasi yung iba, mayaman nga, kaso, hindi naman nakakain yung gusto nila. Di ba? Bawal sa akin yan, meron akong ang tawag doon? Kanina pala, nagpa-check ka, may check-up sa office. Siyempre, pag sa office, tinginan yan eh. Nasa border ka na ba? O lumampas ka ba sa border? Okay? So, check na ganun. Yung sa akin, malapit na sa border eh. Sabi ko, pero okay lang naman, yung cholesterol. Pero, ang doon, curious din yung mga tao sa kalusugan nila kapag chinecheck na sila. Lalo na pag may doktor na. Pero pag walang doktor, okay lang. Eat all you can. Do what you like. Pero kagandahan mga kapatid, pag tayo Kristiyano, God is giving us wisdom. Amen? Naniniwala po kayo doon? Yes, we can eat, but we need to exercise. It's okay to walk 5 kilometers. Okay? Malayo, no? Start po kayong 2 kilometers. We need to take care of our health as well. That is wisdom from the Lord. So mga kapatid, balik po tayo sa ating pinag-aaralan. Mag-focus po tayo in both. We serve the Lord and we commune with the Lord Jesus Christ. We study His Word. Yun po ang priority natin. To study His Word and to serve the Lord. Mga kapatid,
lahat po tayo ilaw. Amen? Dapat hindi siya ano yung kumukurap-kurap? Minsan yung mga, di ba, pagkapundido na, medyo pundido na, ay may sablay ito ah. Okay? Minsan, kadalasan po ang Kristiyano, kumukurap-kurap kasi, ano po, kulang sa relasyon at yung closeness mo sa Panginoon. Kasi sumisegue ka na, okay? Kung ano-ano ng priority mo, instead, sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya marami nang hihina mga kapatid eh. Hindi nila minamahal ang salita ng Panginoon. Yun po yun. Pero tayo po, gagamitin tayo ng Panginoon dahil may layunin siya. Lapit lang sa Panginoon. Kagaya ni Mary, dun ka sa paanan. Amen? Pang-apat, eternal focus. Jesus commends Mary for choosing what is eternal. Sabi po sa Luke chapter 10:42, sabi po doon, there is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it and it will not be taken away from her. Doon po tayo mag-focus mga kapatid sa mga bagay na eternal. Ang salita ng Panginoon is forever. Doon po tayo mag-focus. This world will pass away, but His word will stay forever. Amen? Ang gamot sa limot, paalala. Ang salita ng Panginoon, nagpapaalala sa atin. Ang salita ng Panginoon, sabi sa James, is like a mirror na dapat tinitignan natin ang ating sarili base sa standard ng salita ng Panginoon. Huwag tayong tumingin sa standard ng mundo na sinasabi kailangan may ganito. Itong standard ng mundo, umayon ka doon, no. Ito ang standard ng Panginoon, dito ako ayon. Amen? So dapat ang buhay po natin, doon tayo sa eternal focus. Para hindi blurred yung kuha sa'yo. Amen? Ba yung mga picture? Di ba, pagka pinicturean ka, di ba, pag nagpapapicture ka, pag malabo, sama loob mo eh. Di ba? Bakit naman sobrang blurred naman ito? Pangit mo naman kumuha. Sinisi pa yung kasi nung araw, manual eh. Alam niyo ba yung manual? Yung mga camera? Walang autofocus nun. Ngayon, matatalino yung camera eh. Pag ganon mo lang eh, pupunta sa mata eh. Okay? So, focus ka na lahat. Nung araw, talaga namang anuhin mo pa yun. Talaga sasablay ka dun. Pag malabo pa mata mo, talagang blurred. Focus tayo sa Panginoon mga kapatid para yung buhay natin hindi blurred. Amen? Para yung buhay natin nagliliwanag. Hindi nagdidilim. Okay? So yun po, sa gabing ito, mga kapatid, mabuti po ang Diyos. Piliin natin na unahin ng Panginoon. Then we serve. Para hindi tayo ma-burnout. Ganito lang yan. Ang isang bagay na puno, pwedeng maisalin. Amen? Pag puno tayo puspos tayo ng banal na Espiritu, the blessing will flow. Amen? His presence will flow. Alam niyo yung, pag sarap kasama nito eh. Parang parang nasa langit eh. Hindi yun sa hindi yung ganun Okay? Okay? Ibig sabihin, andun kasi yung presensya ng Panginoon. Amen? Kahit may problema, nakakangiti ka pa. Bakit? Kristiyano ka eh. Kasama mo ang Diyos. Amen? Ano ba yung kanta? Kasama natin ang Diyos, di ba? Ano yung sunod doon? Di ako matatakot. Ayan. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Sa buhay natin bilang mga Kristiyano, sa gabing ito natutunan po natin yung kahalagahan ng salita ng Panginoon. We serve the Lord. Serving the Lord is a good thing. But ang sinasabi ng Panginoon, unahin mo siya. Amen? We should not be distracted dun sa preparation. Amen? Kadalasan, ganito lang po yung kasimple. Masyado tayo naglalagay ng oras dun sa preparation, how to present. Kesa dun sa
piniprepare tayo ng Panginoon how to be used for His glory. Amen? Mga kapatid, gagamitin tayo ng Panginoon. At ang layunin ng Panginoon ang mapangyari. Let's continue to, like Mary, napaka-humble po niya eh. Hindi hambog Okay? Kung minsan mga Kristiyano, nagiging hambog din eh. Pero mga kapatid, no, ang kalakasan natin, ang karunungan natin, galing sa Kanya. Sabi sa James, if you lack wisdom, ask wisdom from the Lord. Saan tayo dapat dumepende? Sa Panginoon. Para mas makilala natin si Kristo, mag-aral tayo sa Kanyang mga salita. Ano po sabi sa John 14:15? If you love me, obey my commands. Amen? So yun po, mga kapatid, eternal values, ito po yung sinasabi ng Panginoon. The grass withers and the flowers fade, but the word of God stands forever. In 1 Peter chapter 1, verse 25, but the word of the Lord remains forever, and the word of and that word is the good news that was preached to you. Amen? I would just like to add na si Mary, para po another thing mga kapatid, no? Si Mary, Martha, and Lazarus. Amen? Nung namatay si Lazarus, ito magkakapatid na to eh. Link po siya. Okay? Nung namatay si Lazarus, humagulgol yung dalawa, and you will see here the faith. Sa John po yun. John chapter 11, okay, sabi po doon, okay. A man named Lazarus was sick. He lived in Bethany with his sister Mary and Martha. This is the Mary who later poured the expensive perfume on the Lord's feet and wiped them with her hair. Mga kapatid, makikita po natin dito. Yung faith nung dalawa, anong sabi nila? Sabi ni Mary, kung nandito ka, Panginoon, hindi mamamatay yung aking kapatid. Amen? Sabi po dito, okay, basahin ko po ng tuloy. Her brother Lazarus was sick, so the two sisters sent a message telling him, Lord, your dear friend is very sick. But when Jesus heard about it, Lazarus' sickness will not end in death. No, it happened for the glory of God, so the Son of God will receive glory from this. So ibig sabihin, may purpose sa buhay natin, may mga layunin ng Diyos. Bakit nangyayari yon? Amen? Mahalaga na nanampalataya tayo sa gagawin ng Panginoon. Yung excited ka, Lord, alam ko may gagawin ka eh. Kaya ako nararanasan to, Panginoon. Yung trials is a training. Amen? Trials are training for us to be strong. For us to what? Maranasan natin yung presensya ng Panginoon, maranasan natin paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. And that work ng Panginoon sa buhay natin, that is our testimony. Na ginawa ng Panginoon to, sa buhay ko, maaari din gawin sa'yo ng Lord sa buhay mo. Amen? And Mary, sabi po dito, no? Alam niyo po yung alabaster jar, sabi, di ba? Yung perfume na very costly, siya po yun, si Mary. The same Mary who sat at the Lord's feet. Sa buhay natin, mga kapatid, we have to remember that our life we can offer to the Lord. Kung kaya nating ibigay ang buhay natin sa Panginoon, the rest is easy. Amen? Kasi yung perfume na yun, it's like around 30,000 reals or maybe 50,000 reals. It depends dun sa Depends sa worth. Kasi pure nard siya eh. Amen? At makikita natin, etong si Mary, itong mga magkapatid to, hindi po sila mahirap. Amen? But nakita niyo po yung humility ni Mary? She sat down at the Lord's feet. Sa buhay natin. Kapag nais natin lumapit sa Panginoon, hindi po tayo pwedeng maging mayabang. Pag gusto natin lumapit sa Panginoon, meron tayong puso na, Lord, I surrender. I want to hear you, Lord. Tulungan mo ako, Panginoon, maunawaan yung mga salita. Tulungan mo ako, Panginoon, makapaglingkod sa iyo, Panginoon.
na may kababaang loob. Ang paglalingkod sa Panginoon, mga kapatid, number one, we surrender to the Lord, to the King of Kings ng buhay natin. Amen? So yun po, sa gabing ito, our life has a purpose. Piliin po natin yung may eternal values. Amen? Piliin natin si Jesus. Piliin natin yung close relationship natin sa Panginoon na mag-aral ng kanyang mga salita. Ang sabi sa James, chapter 2, last week, sabi po po dito, Sabi sa James chapter 1, verse 22, ano po sabi doon? Sabi sa James chapter 1, verse 22, okay? But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourself. Ang salita ng Panginoon, dapat po nating pakinggan at isabuhay sa biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? So doon tayo sumusuko, hindi natin kaya to. Lord, hindi ko talaga kaya. Pero Lord, tutulungan mo ako sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. To live a life that is pleasing to Him. Amen? Focus lang tayo sa Panginoon. Focus lang tayo kay Jesus. Unahin natin ang Lord para hindi malabo yung buhay natin. Amen? Para maliwanag. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, let's continue to desire na unahin natin ang Panginoon. In closing, set our priorities right. Dapat po yung mga priorities natin sa buhay nasa tama. Okay? Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiate and perfects our faith. Amen? Siya yung nagsimula, amen, ng ating pananampalataya at siya rin yung magpe-perfect nun. So dapat focus lang tayo sa Lord. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. His righteousness is a life na may kabanalan. Buhay na may kabanalan. Amen? So, mga kapatid, mabuti po ang Diyos. May plano siya sa buhay natin. Nais lang ng Panginoon, unahin natin siya. Unahin natin siya. Maging close tayo kay Jesus, and we have to surrender everything sa Panginoon. At maglingkod tayo na may kagalakan. Na Lord, gamitin mo, here I am, use me. For your glory and for the advancements of your kingdom. Hallelujah. Inaanyayan ko po lahat na tayo po tumayo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, Ikaw ang nagturo sa amin, Panginoon, na dapat po, Panginoon, we set our priorities right, Lord. We discovered this evening, Lord, that one thing, Lord God, the importance of listening to you, Lord Jesus. The importance of listening to your word. The importance of prioritizing your word, Lord God. Lord, sa buhay po namin, Panginoon, kadalasan, Panginoon, we take for granted. We miss out, Lord God. We ask forgiveness, Lord God. Muli, Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na niremind mo kayo, Panginoon, na unahin ka namin, Panginoong Yesus. Mahalin namin, Panginoon, ang iyong mga salita. And Lord, nais mo rin kami, Panginoon, maglingkod sa iyo, O Diyos. Lord, maraming salamat. Continue to fill us, Lord, with your Holy Spirit, with your presence, with your word sa buhay namin. Tulungan mo kayo, Banal na Espiritu, na mamuhay na may kabanalan. Tulungan mo kayo, Banal na Espiritu, na makapaglingkod sa iyo, O Diyos, na may kababaang loob. Na ikaw, Panginoon, ang nais naming papurihan, pasalamatan. Ikaw, Panginoon, ang maihayag, Panginoon, sa buhay namin. Ikaw ang makita, Panginoong Yesus. Not our weakness, not ourselves, but you, Lord Jesus. Your power, your grace sa buhay ng bawat anak mo, Panginoon. Lord, continue to bless each and every one of us, Lord God. Use us, Lord God. Makita ka, Panginoon, sa buhay namin. Fill us with your Holy Spirit. Help us, Lord, on our daily walk na ikaw ang i-priority namin, Panginoon, ang iyong mga salita. At maglingkod kami, Panginoon, na may kagalakan
at may pagsuko sa bawat oras ng aming buhay. Lord, maraming salamat. Lord, we dedicate this evening, and Lord, we continue to acknowledge your authority over our life, Panginoon. Ang iyong mga salita, ang final authority ng aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, sa buhay na ito, O Diyos. At gamitin mo kami, Panginoon, for your glory alone. All these things, Lord, we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Hallelujah.